Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga bansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok. Matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod. Humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging hari ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan,
Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Para sa DYMR, Radyo Pilipinas Cebu, alas 8:03 sa buntag. May buntag Sugbo, may buntag Central Visayas, sakip na usab. Ang uban pa nga mga probinsya nga naglangkob niini, ang probinsya sa Bohol, probinsya sa Negros Oriental, ingon man ang probinsya sa Siquijor. Usa ka maayong buntag usab sa to mga suking tigpaminaw nining istasyon, ang DYMR Radio Pilipinas Cebu. Among pagpanimbaya diha kaninyo nga hinaot nga naamo sa kadasig, kapiskay ug kamiya nining orasa adlaw kita karon nga Webes mga kaigsunan pitsa 8 sa buwan sa Pebrero tuig 2024. Welcome na diri sa atong pagpanag-uban nining ato ang tulumanon ang Bangon Sugbo. Sa gihapon, ako inyong magkauban kini si Angelie Tajapal. Hangtod kita alas 8:55 ning buntagaron sa paghatod diha kaninyo sa mga balita ingon man usab mga hisgutanan nga to ang pagatukion diri sa ato ang pagpanag-uban. Kumusta man ang inyong adlang Webes? Ako ang panginaot nga safe and sound mo sa inyong gikihimutangan diha karong mga orasa. Asa man mo nga dapit diri sa probinsya ug dakbayan sa Cebu ug sa kutob sa mabot sa ato ang pagsibya karon pinaagi sa 576 kHz sa dial sa inyo ang mga radyo sa AM band ingon man usab sa tanan nga mga nagtan-aw ug naminaw kanato pinaagi sa atong Facebook page ang Radyo Pilipinas Cebu and sa ato ang YouTube channel. No? Kumusta? I hope ng tanan nakapamahaw na mga higala kay pasado na alas 8 sa buntag ug ako sab nga panginaot nga wala ra mo na late sa inyohang mga appointments, sa inyohang mga trabaho and klase karong adlaw, no? Kay baw ko nakakuan jud no kining nakarelate jud ang tanan nga mga kining mataog sayo, no, especially early morning ang ilahang duty kay nagumikan kay perting tugnawa gyud, no, basta sayo sa buntag mga higala, no. Usa sa pinakalisod nga mohaton karong panahon na mao ang pagmataog sayo ingon man usab ikaduhanan ni ana dinha mao ang pagkaligo mga kaigsuonan gumikan kay lagi perting tugnawa sa ato ang panahon hilabi na, no, kung sama ka kanako nga medyo ang imong balay naa sa kining bukid nga dapit, no, naa ka sa bukirang bahin mga kaigsunan sa perteng tugnawa mga higala panahon sa kining sayo sa buntag, no, kinahanglan pa nga mo kuan ka mo init kag tubig nga mo isagol nimo sa kini imong kining tubig, no, nga gamiton nimo sa imong pagkaligo mga kahigalaan, no. Ing ana karon ang panahon diri sa Sugbo, no, pero hinuon basta gani buwan sa Pebrero, no, kuan jud na siya sukad pa sa buwan sa Enero mo maka-feel jud ta, no, sa kabugnaw sa panahon mga kahigalaan, no. Although dili na ni siya bag-o pero sa nagkadugay nagkatugnaw man gyud, no, ang ato ang panahon mga kahigalaan, panahon sab gani, no, ini kahapon paingon sa kagabihon bugnaw sad, no, mga higala pero pertig yun tugnawa ini kadlawon mga kaigsuonan, no, lami pa kayo itog, lami pa kayo kanang maghigda lang ka ba, no, sa kani imong higdaanan, no, bisag di na ka matog mga kaigsunan og mag habol, no, kana gumi ka nagi sa katugnaw sa palibot, no, bisan to og sayo ka mo matog, no, sa gabi kay lagi ang imong trabaho sayo sa buntag pero maglisod gihapon ka og mata ka nagumikan sa kining katugnaw, no, sa imuhang palibot mga kahigalaan. And sa ato po mga kaigsunan, no, uso ra ba karon, no, ang kining mga trangkaso tungod sa ato ang panahon mo nagikinahanglan, no, nga palig-unon jud nato ang ato ang immune system, inom ta og daghang tubig mga higala, no, and as much as possible makakuha ta og kining 6 to 8 hours of sleep matag gabi or kung sa man imuhang oras sa ting katulog, especially do natay mga kaigsuonan nga ang ilahang trabaho panahon sa kagabihon ang ilahang tulog, no, kita nagtrabaho ta na nagkay-sikay sila natug panahon sa kabuntagon sanglit kay nag-duty man sila, no, tibuok gabi mga kahigalaan. So as much as possible makakuha ta og enough nga tulog aron nga dili dali nga maluya, no, or dili ta dali matakdan og sakit mga kaigsuonan karong panahon na. Speaking of kining lakat sa panahon, ato sang sayron mga kaigsuonan unsa may nakakontribute, no,
sa katugnaw sa panahon nga ato ang nasinati mga higala basi moingon mo nga mga walay uyab, walay partner mo nang tugnawan, mga kaygalaan, pero lahi jud ni no, tugnaw jud ang ato ang panahon. Atong sayron gikan kang DOST Pag-asa weather specialist Benison Estareha ang kahimtang sa panahon or weather update karong adlaw. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Patuloy pa rin pong epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na dyan ay ang easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean na siyang umiiral sa malaking bahagi po ng Luzon and Visayas, nagdadala ng mainit na panahon at mga pag-ulan naman sa malaking bahagi po ng Mindanao. Habang mahina pa rin po ang northeast monsoon or amihan at tanging dito lamang po sa extreme northern Luzon nakakaapekto. Samantala, base sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataan na bagyo or even low pressure area na papasok hanggang sa long weekend sa ating area of responsibility. Ngayong araw po, dito sa malaking bahagi ng Luzon, iiral pa rin ang easterlies, so halos katulad pa rin po na weather conditions as yesterday, partly cloudy to cloudy skies dito sa may southern Luzon, at fair weather conditions or mostly maaliwalas sa panahon sa umaga hanggang sa tanghali dito sa northern and central Luzon. Pagsapit naman po ng hapon hanggang sa gabi, may tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms itong Calabarzon, Bicol Region at malaking bahagi ng Mimaropa as well as Cagayan Valley and Aurora, habang ilang pambahagi po ng Luzon mababa ang tsansa ng ulan at dito sa may extreme northern Luzon, sa Batanes and Babuyan Islands, possible lamang yung mga isolated light rains. Sa Metro Manila, medyo mainit po ngayong araw hanggang 33 degrees Celsius, habang sa ilang kabatagan pa po dito sa Luzon, nasa higit 30 degrees Celsius pagsapit ng tanghali ang ating temperatura. Sa Baguio naman po malamig pa rin kahit sa madaling araw 14 hanggang 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, asahan pa rin ang bahagyang maulap na kalangitan for the next 24 hours. Umaga pa lamang may tsansa na ng pag-ulan dito sa may southern Leyte, epekto po yan ng easterlies. Habang sa natitirang bahagi po ng eastern Visayas, pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, mataas din po ang tsansa ng mga pag-uulan. Temperature natin dito sa Metro Cebu between 24 to 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, magdala po ng payong dito sa may eastern section pa rin. Itong Caraga and Davao Region, asahan pa rin ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Epekto po yan ng easterlies. Yung mga pag-ulan natin, hindi na katulad nitong mga nagdaang araw na madalas malalakas, light to moderate rains po tayo, and then may mga thunderstorms pagsapit ng hapon. Kaya't nandyan pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan over the rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman tayo within the next 24 hours. May tsansa ng mga pag-ulan bago magtanghali dito sa bahagi po ng Socsagen and northern Mindanao. Then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, mataas naman ang tsansa ng pag-ulan dito sa Bangsamoro Region and Zamboanga Peninsula. Sa ating mga kababayan po sa Davao, 24 to 30 degrees ang temperatura, habang sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees pagsapit ng tanghali. Dahil sa mahinang amihan, asahan pa rin po ang banayad hanggang katamtaman na taas sa mga pag-alon sa malaking baybayin ng ating bansa, lalo na dito sa may West Philippine Sea. Pagsapit naman sa extreme northern Luzon, dahil tanging doon lamang po may amihan sa ngayon hanggang 3 metrong taas ng mga pag-alon, kaya medyo delikado pa rin ito sa maliliit na sasakyang pandagat. But in the coming days, magsisimulan lumakas po ang northeast monsoon at maring umabot sa malaking bahagi po ng Luzon, kaya hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo, possible ang maalon na karagatan. Inuulit natin, over this long weekend, dito sa malaking bahagi po ng Luzon, unti-unting lalakas po yung ating amihan. By tomorrow, more on Batanes, Ilocos Norte, and Cagayan, iihip ang amihan. Then pagsapit ng weekend, maring umabot sa malaking bahagi ng Luzon, ang northeast monsoon. For Metro Manila naman, partly cloudy skies pa rin po ang iiral, minsan magiging maulap, pero mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan pa rin for the next 3 days. Sa Baguio City, mataas ang tsansa ng may hinang ulan pagsapit po ng Sunday, but for Friday and Saturday naman, ideal pa rin ang pamamasyal. Magiging maaraw naman most of mornings at saka sa tanghali din may tsansa lang ng saglit na ulan. Then dito naman sa Legazpi City, ganun pa rin po ang weather conditions, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa rin ng saglit na pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, very ideal ang paglabas ng bahay, mga outdoor activities at pamamasyal over this long weekend. Asahan po natin na bahagyang maulap hanggang minsan maaraw na kalangitan for the next 3 days. At kung may mga pag-ulan man, more on mga localized thunderstorms lang dahil po yan sa easterlies. At mas madalas lamang dito sa may eastern Visayas, sa may northern and eastern Samar. At panguli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, iira lang mainit na panahon. So simula po bukas,
except dito sa may Zamboanga Peninsula kung saan magiging maulap at maulan pa rin. Pagsapit po ng hapon hanggang sa Sunday na po yan ay makakaranas tayo ng bahagyang maulap at minsang maaraw na kalangitan, sa tanghali mainit at maalinsangan po. So stay hydrated po kung lalabas ng bahay. For Metro Davao, possible hanggang 32 degrees Celsius at dito sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. At kung may mga pagulan man, mga 1 to 2 hours lamang ito na localized thunderstorms. Ang araw ay sisikat 6:24 ng umaga at lulubog 2 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Ilagang salamat sa kang Sir Benison Estareha sa weather update ngayang gihatod karong adlaw diri sa ato ang pagpanag-uban, no. So ang kini ato ang sinati karon, no, nga bugnaw nga panahon mga higala dala kini sa duha ka mga weather conditions nga nakaapekto diri sa ato ang lugar, no, diri sa ato ang nasod, no. Usa na ni mao kining easterlies mga kaigsuunan og ang kuan pa, no, kini mga localized thunderstorms sa mga higala, no. So diri sa ato sa Visayas, lakip na diri, no, ang eastern section sa ato ang nasod nakasinati kita mga kaigsuunan og kining panagsang pagpanag-um ngadto na sa manag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, panugdog ug kilat tungod sa easterlies or sa mga localized thunderstorms mga higala. So diri sa ato ang maximum temperature diri sa Metro Cebu is 31 degree Celsius mga kahigalaan, no. And sa uban nga mga lugar diri sa ato ang nasod mga kaigsunan makasinati, no, mga higala og kining pag-ulan, no, dito sa Mindanao may mga landslides, no, nga nahitabo mga kahigalaan, no. And ato pong iampo, no, katong mga nabiktima sa pagdahili sa yuta dito sa kining area, no, sa Davao mga kaigsuunan kay di lalim, no, ang kini mga ingon ani nga mga insidente kay kita mismo, no, diri sa Cebu nakasinati pod kita ni ana katong nahitabo didto sa Dakbayan sa Naga, no. Kaming mga kuan ato mga tigbalita mga kaigsuunan, although ako naara ko sa newsroom atong panahon na, no, nagdawat og report gikan sa ako mga kaubanan nga tuwa sa field mga higala murag gikumot, no, ang dughan ato na minaw and nga balaka pud mi, no, sa seguridad, no, and safety usab sa mga kauban nga na dito sa area. Gumikente wala ta makahibaw basin og magpadayon ang pagdahili sa yuta and maapil na hinuon sila mga kaigsuunan, no. Ang uban nangayo pa og kining tabang very hopeful, no, mga higala nga ang ilahang mga kabanay nga wala pa nila makit-an malaumon sila nga buhi pa mga kaigsuunan, no. Dunay mga bata tiguang mga kahigalaan ang naapil sa kining usa sa mga dako, no, nga mga nga insidente nga nahitabo diri sa Cebu nga dili gyud kalimtan mga kaigsuunan, no. Mao nang ingon nila once nga ang ato ng kalikupan mao'y maningil mga higala wa jud tay mahimo, no. And ato ani is ipa-realize diri kanato, no, nga ato nagyong naabusuhan, no, naabuso gyud pag-ayo sa katawhan ang ato ang kalikupan mao na nga naningil na kini, no, sa mga pagpang-abuso nga gihimo kaniya sa katawhan nga nagpuyo rapod, no, sa kining ato ang kalibutan mga higala, no. So ang kini isgutang mga kuan karon, no, kini mga nasinati nato nga mga pagdahili sa yuta kay matod nila, no, katong mga kuan kaniadto kining mga punuan sa kahoy gipamutol, no, gipang hawanan ang maong dapit kay tukuran og mga subdivision, no, tukuran og kining mga panimalay, no, mga higalay labi na sa kining ato ang kuan, no, kining sana ka murag terrain nato diri, no, sa Cebu nga atong area is dili bitaw siya ingon nga flat
mga kaigsuonan, no? Kabantay mo mga balay na sa kini mga elevated nga mga area, no, sa mga bukid, mga higala, mga bukid kaniadto gipang tapan mga kaigsuonan nga gihimuan og kining mga subdivision, mga dagko nga balay. And kung naa ka sa mas elevated nga lugar, no, kung naa ka sa probinsya, kung naa ka sa layo kay nga lugar, kay mingon ka layo ka sa sibilisasyon. Pero kung naa ka diri sa Cebu nga nagpuyo mga higala, kung naa ka sa mas elevated, mas taas-taas ang gibutangan sa imong balay, mas mahal sab ang yuta nga imong gipuy-an mga kaigsuonan, no. Mao na nga ako ang usa sa mga nasayran, no, diri sa ako ang pagstay usab diri sa Cebu, mga kahigalaan, no. Dunay mga exclusive nga mga subdivision nga naa nabutang, no, sa kining tunga sa bukid, mga kahigalaan, no, naa sa elevated, no, makaingon ka nga kanang mga real life castles, no, mga higala nga kaniadto mabasa ra nato sa mga children's books, no, kaning mga makita pod nato sa mga salida na ay na diri pod sa ato mga kaigsuonan, no, mga dato kayo nga mga nagpuyo sa kining mga bukid nga dapit apan ilahang mga balay, mga palasyo kadako mga higala. Oras alas 8:19 sa buntag diri sa atong pagpanag-uban, sa atong pagbalik mga higala, no, atong isgutan na nahitabo nga pagpamakuna niadtong nakalabay nga adlawng Domingo diha sa may barangay Lahog. Apan matud pa nga mga opisyal, opisyal sa barangay, mga kaigsuonan wala kahibaw ug wa masayod sa kining maong inisyatibo. Ato ning sayron unya sa ato ang pagbalik. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project na siya magsusupply ng malinis na tubig sa Davao City. It is not just about supplying Davao City with bulk water. It is also about ensuring that its people are provided with clean water and to improve their quality of life. Now, the facility has been delivering 300 million liters of water per day to over 1 million households in Davao City. Ikinagalak at ibinida rin ng Pangulo na gagamit ng renewable energy ang planta dahil ang disenyo nito ay sinunod sa Water Energy Nexus Model. They are also producing electricity from the hydro plant which runs the plant. It enables the renewable energy through its built-in hydroelectric power, lessens reliance on our already strained electricity grid, and responds to the clamor for better environmental stewardship, more responsible management of natural resources. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, kita kwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. For 53 years, the people suffered From heartless communist terrorists. who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams.
There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Bangon Sugbo, Kauban si Angelie Tajapal sa Radyo Pilipinas, Cebu. Basta diri sa atong pagpanaguban, oras sa ato alas 8:23 sa buntag. Kagahapong adlaw ang Cebu City Council nagpahigayon og regular session mga kaigsuonan, no. And sa regular session dunay mga miyembro, no, sa konseho ang nahatagan og kaygayunan nga maka-deliver sa ilang privilege speech mga higala. And sana ni ana si Cebu City Councilor Mary Ann de los Santos diin paabot nini, no, sa mga miyembro sa konseho ang kabahin na sa iyang concern, no, diha mismo sa barangay kung asa kini siya nagpuyo diha sa may barangay Lahog mga kaigsuunan. Base diri sa gibutyag ni Councilor De Los Santos sa iyang privilege speech niadtong nakalabay nga adlang Domingo, Pebrero 4, dunay nahitabo nga pagpamakuna ang Cebu City Health Department diha sa ilahang barangay. Apan usa sa iyang gikahibulong mga kaigsuunan kana gumikan kay ang mga barangay officials wala na kahibaw ug wa masayod ingon man usab ang mga tao diha sa health centers nga supposedly, no, kung naka nagtrabaho sa health center dunay pagabuhaton ang Cebu City Health Department diha sa inyong barangay, usa na mo ni ana sa mga unang tao nga maoy masayod kabahin na sa maong kalihukan. Ug aron atong masabtan mga higala, atong paminawan ang privilege speech nga gi-deliver ni Cebu City Councilor Mary Ann de los Santos. Esteemed fellow members of Cebu City Council, fellow workers in the government, and my beloved constituents, good afternoon. Afternoon. Today, I rise on a matter of personal and collective privilege to address a recent event that not only touches upon the principles of governance, collaboration, and respect that are foundational to our roles as public servants, but also strikes at the very heart of our collective efforts to safeguard the health and well-being of our constituents in Cebu City. It is with a heavy heart that I bring to your attention a recent incident that occurred in Barangay Lahog, a place I not only call home, but also have had the honor to serve as barangay captain. On Sunday, February 4, 2024, I received information about an ongoing vaccination drive on Salinas Drive Extension, Barangay Lahog, just a few meters from where I live. The City Health Department, under the leadership of Dr. Daisy Villa, conducted this vaccination drive at the Barangay Lahog Gym, administering pneumococcal and flu vaccines. While the intent to protect our residents from pneumonia and the flu is commendable and crucial, the way this activity was conducted raises question about the protocols and courtesy that should underpin our governance and public health efforts. In fact, I have more questions than answers. To it, first, why was the barangay captain of Barangay Lahog not aware of the ongoing vaccination, considering that it was conducted just a few steps away from her residence? Second, how is it that the health center staff were also unaware of the ongoing vaccination when they should have been the ones performing it? Third, why was it conducted on a Sunday and not during weekdays? Was it hastily arranged? And fourth,
If the vaccines came from the Cebu City Health Department, why was the barangay captain suddenly bypassed for this activity when previously Dr. Daisy Villa, the city health officer, had always coordinated with the barangay captain whenever her department conducted health activities in Barangay Lahug? Why is this breach of protocol so concerning? Because it is not merely a procedural oversight. It is a very serious lapse in ensuring the efficacy, efficiency, and community engagement essential in our public vaccination program. This lapse goes beyond administrative missteps, touching the core of effective public health management and community welfare. Though I salute Dr. Villa and her team for extending their health services to the Lahuganons on a Sunday, I am appalled that she, as head of our city health department, overlooks the fundamental role of barangay officials in her department's vaccination drive. In my recent text conversation with Dr. Villa, it was disheartening to witness her apparent attempt to sidestep crucial issues of protocol and coordination with the barangay officials. Despite my concerns over the lack of barangay-level coordination and the resulting confusion among Lahug residents, Dr. Villa's response seemed to deflect the core issue that our barangay officials, who are essential to the success of any public health initiative, were overlooked. People have been calling and asking why they were not informed. The barangay officials had no answers, and even the entire workforce of the barangay could not provide clear responses to many queries. Everyone was confused, including me, especially since it was conducted practically in my backyard. May I remind Dr. Villa that it is the barangay officials who possesses a first-hand understanding of their community's demographics, health problems, and social dynamics. Barangay officials are not just administrative leaders. They are the key in the relationship between government services and community needs. Their knowledge and insights on the ground are critical in identifying the most vulnerable segments of the population, such as the elderly, those with pre-existing health conditions, and the poor who might not have the means or the awareness to seek pneumococcal and flu vaccinations on their own. It is not enough to simply make vaccines available. Their distribution must be targeted and based on a thorough understanding of community needs. Barangay officials could have facilitated this process by identifying priority individuals and groups, ensuring that those who need the vaccine the most received it promptly and efficiently. Moreover, by not working with the barangay officials, the City Health Department lost the chance to use the trust these officials have with the people. In vaccination programs, trust is paramount, especially among those who need the vaccines the most. Coordination with local leaders can significantly influence current and future public acceptance of vaccination. The barangay officials, with their close relationship to their constituents, are indispensable allies in the planning and execution of public health programs. Their involvement ensures that vaccination drives are not only systematic and targeted, but also grounded in community trust and cooperation. The world is facing complex public health challenges amid a global health crisis. Collaboration between the City Health Department and barangay leaders is essential for the success and sustainability of our public health
programs. Moreover, the incident last Sunday highlights another important issue that demands our immediate attention: the need for a transparent and proper inventory and system of distribution for our pneumococcal and flu vaccines. The haste by which the vaccination drive in Barangay Lahug was conducted not only raises such urgency. Is there a scramble to use these vaccines before they become unusable? Alternatively, the haste might highlight a lack of a coherent system of distribution, showing that it was a result of poor planning or an attempt to mask inefficiencies within the distribution process. Mr. Chair, I am not concerned with where credit is due, as long as it benefits and supports the welfare of the people. However, extending simple courtesy costs nothing and hurts no one. Yet, the failure to extend such common courtesy reveals a lot about a person's character and motivation. Dr. Villa, even though I don't share the same political ideology with your boss, you have nothing to lose when you show good manners in the pursuit of your health programs. In fact, you gain everything because amidst the political differences, standing firm with non-partisan approach in the delivery of health services not only shows integrity, but also strengthens your mission. Mr. Chair, this is not about pointing fingers, but more about calling the City Health Department and all stakeholders to reflect on this incident, not as a point of contention, but as a call for better coordination, communication, and cooperation. Let us reaffirm our commitment to the people of Cebu City by ensuring that our public health initiatives are carried out with a basic courtesy, respect, utmost care, and adherence to protocols that safeguard the well-being of all our residents, regardless of political affiliation. Thank you, Mr. Chair, and I move to note my privileged speech. Motion presented by Member De Los Santos, seconded by Member Archival. Discussion, objection, hearing none, the motion is carried. I have asked the City Health Department to submit to this Council the flu and pneumococcal vaccines documents received from the Department of Health, specifying the date received, the number of doses or vials, and the expiration date of the vaccines within 15 days thereof. So moved, Mr. Chair. Motion presented by Member De Los Santos, seconded by Member Archival. Discussion, objection, hearing none, the motion is carried. Second resolving clause, Mr. Chair, resolve further to inquire from the City Health Department its system of distribution in the context of distributive justice, considering the morbidity cases per barangay. So moved, Mr. Chair. Motion presented by Member De Los Santos, seconded by Member Archival. Discussion, objection. Mr. Chairman, do we have Yes. something like a date? The date. Maria? 15 days. Objection. Hearing none, the motion is carried. Resolve further, Mr. Chair, to suggest to the City Health Department to observe basic courtesy, proper channel of communication, utmost respect, proper coordination, and adherence to protocol in the delivery of health services to the different barangays, whether the health program is city's initiated, funded, or privately funded, but coursed through the City Health Department regardless of political affiliations. Motion presented by Member De Los Santos, seconded by Member Ong. Discussion, objection, hearing none, the motion is carried. And resolve finally, Mr. Chair, to authorize the Secretary of the Sangguniang Panglungsod to furnish copies of this privileged speech and all resolutions herein to the Cebu City Health Department, Department of Health, the 80 barangay captains, including the barangay captain of Barangay Lahug and its council,
and the Office of the Mayor for their information, guidance, and appropriate action. So move, Mr. Chair. Motion presented by Member De Los Santos, seconded by Member Ong. Discussion, objection. Hearing none, the motion is carried. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Member De Los Santos. Member Pesquera, who's the next? Next is Member Guardo, Mr. Chair. Member Guardo or Member Member Alcover. Alcover? Okay, mga kaigsunan, mga kadto, no, ang privilege speech ni Cebu City Councilor Mary Ann de Los Santos. No, to be fair, pod for Dr. Daisy Villa, ang head sa Cebu City Health Department, pwede dyan siya makatubag mga kaigsunan. No? Ang Radyo Pilipinas Cebu is open alang sa padungog usab, no, sa side ni Dr. Daisy Villa, kana kung nahatagan po siya og pagtugot, no, sa kadagkuan sa City Hall, mga kaigsunan, sa pagtubag sa mga kining usab, no, kining issue sa mga gibato kaniya ni Councilor Mary Ann de Los Santos. So, i-discuss lang sa nato, no, gamay ang pipila ka mga punto, mga kaigsuunan, no, kabahin sa privilege speech ni Councilor de Los Santos, no. Ang privilege speech, no, akong usbang gi-deliver kini kagahapon sa hapon during the regular session, no, sa ato ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo, no. Ang kining pagpamakuna og pneumococcal vaccine, mga kaigsuunan, dili na kini siya bag-o sanglit. Ang City Health Office nag-announce ni ini nga duna sila mga bakuna, no, kining pneumococcal vaccine alang sa ato ang mga senior citizens and persons with comorbidities, mga higala, no. Not only sa mga barangay kini gihimo sa aton sa taga City Health, but also nakig-partner po ni sila sa mga government agencies, no. Dala ang pinag-awahing akong nahibaw-an is nag-administer ang City Health Department og pneumococcal and flu vaccine, I think, no, apil tong flu diha sa may mga empleyado sa EMB, no, diha sa may DNR sa Sudlon Lahog, mga higala, no. So arita sa kang Councilor De Los Santos, no, sa kanang iyahang punto nganong wala pahibaw-an, no, sa claim ni Councilor De Los Santos, ang barangay kapitan Muanya, mga kaigsunan diha sa may barangay Lahog, matud pa wala sila nakahibaw kabahin na ni ining nahisgutang pagpamakuna anang adlawng Domingo, mga kaigsuunan, sa taga City Health Department, no, og pneumococcal vaccine, no. Sa claim ni Councilor De Los Santos, mga higala, nga supposedly, no, nag-coordinate ang ato ang taga City Health Department ngadto na sa ato ang taga-barangay, kay mismo ato mga barangay sila ang dunay first-hand knowledge, mga higala, kabahin na, no, sa kahimtang health situation silang barangay, asa dapita to ang mga nag-need jud, no, og kining bakuna, mga kaigsuunan. Of course, we also do not underestimate, no, sa kining capacity usab sa City Health, kay of course, no, ato butang talang, mga kaigsuunan, kay wa pa man ta masayod sa ilahang tubag, naapod na sila gihimo tingali nga survey, mga higala, nga dihang dapita sa kay dako man sad ang barangay Lahog, mga kaigsunan, dihang dapita sa Salinas Drive, diha sila magpahigayon og pagpamakuna og pneumococcal vaccine, no. Nya singgon ni Councilor De Los Santos, naraman po dihang akong balay nga wala pud ko pahibaw-an, no. And aside matud pa nga siya wala kahibaw, isip City Councilor, at least unta ang iyahang barangay, mga barangay officials, no, nakahibaw, mga kaigsuona. Nga to pangutana raman sabni, no, ngano pod ka Dr. Daisy Villa, no, if tinuod ang claim ni Councilor De Los Santos nganong wala man pahibaw sa imuhang buhatan ang mga barangay officials diha sa barangay Lahog. I just would like to remind, no, sa ato ang mga city officials nga si Cebu City Mayor Michael Rama is very particular sa kining gitawag nga coordination, mga kaigsuunan, no. If you would remember, mga higala, ngadtong nakalabay nga tuig, mga kaigsuunan, adlang Sabado nagpa-press con to ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo, kabahin na sa proyekto sa DPWH nga gi-implementar sa Dakbayan sa Sugbo, nga matod pa walay kalibutan ang city government as to asa na dapita, no, ang kining ilahang maong proyekto. Inyang gibutyag nga i-take over, no, sa Dakbayan sa Sugbo ang implementasyon sa mga proyekto, ang pag-oversee niini sanglit mura og napasagdaan. So didto gyud niya gikuan
gihimog-atan nga importante ang coordination, no? Mga higala kay as a matter of courtesy, mga kaigsuunan, no, nga diha ka nagpahigayon og project sa tugkaran sa usa ka LGU. So this is just the same sa sitwasyon sa City Health and sa Barangay Lahog, mga kaigsuunan, no. Supposedly parehas raman mo nga nagtrabaho sa gobyerno. Of course, parehas sab mo nga ang kayuhan sa katawhan mo pud inyong giaduso, mga kaigsuunan. But then again, no, siguro importante sab nga dili man ingon nga mananghid, no. At least magpahibaw, mga higala nga uy nami diri ni ka Domingo kay magpahigayon mi og kining pamakuna. At least siguro, no, na disseminate pa sa taga Barangay Lahog, no, sila mga officials nga ngadto na silang tagsa ka mga sityo baron piladaan ka sityo diha sa Barangay Lahog, mga higala ang kanang sa downtown or kaning sa kining sa ubos nga bahin, lapad pa jud na didto sa mga bukid-bukid nga area nga sakop pa sa Barangay Lahog, mga kaigsuunan. So siguro mas daghan ang nabakunahan atong adlaw, pero wala ang takahibaw basin og dunay quota or kanang dunay certain number, no, of persons nga pwede nga i-accommodate sa taga City Health anang adlaw, no. Pero ari lang ta sa punto nga pag courtesya unta, no, pagpakita og pagtahod, mga kaigsunan sa mga namuno, no, or nagdumala sa usa ka barangay, bisan sa barangay kapitan na lang gyud niingon nga kapitan mo niya na ami diri inig ka Domingo kay magpahigayon mi og pagpamakuna sa imong mga konstituente, ilabi na sa mga senior citizens kay ilabi na karong panahon na uso kayo mga sakit, no. Nya priority ang kining mga senior citizens. Siguro mga kaigsunan, although nga dili sila the same og political affiliation, isod na lang gyud ang politika, mga higala, mas importante gyud ang kining kortesiya kay alang man sa kaayuhan sa katawhan ang tuyo og tumong, no, sa kining duha ka mga habig, mga kaigsuunan, no. Atong usbon, no, City Health pwede gyud nga makapadayag usab og kining makatubag sa kining claims ni Councilor De Los Santos with regards na sa wala pagpahibaw sa mga opisyal sa Barangay Lahog. And matud pa, no, na-reach out siya ni Dr. Daisy Villa kabahin na ni ining nahisgutang issue usab, mga kaigsunan. Anyway, no, sa mga resolutions after the privilege speech, the Office of the Mayor sa under ang City Health Department, mga kahigalaan, makuha naman, no, ma-copy furnish ato and to inform kabahin na sa mga protocol, no. I mean, it's a kuan mga higala, no, kining mauna jud na ang first day mo nga buhaton once ka mo pares ana gud moadto ka sa balay sa usa ka tawo, no, sa imo pa nang higala mag-doorbell jud ka, or kung walay doorbell manuktok jud ka, mga kaigsuan, di ka magdiretso og kining sulod, no, nga walay permiso, mga kaigsuunan, no. So I hope, no, nga ma-resolve ni because they are just kanang working, no, for the betterment sa mga residente, mga kaigsuunan. I don't know if sa uban nga mga barangay wala sad ba nag kortesiya, mga higala, di ito magpalabi og pamulitika kay layo pa ang eleksyon, no, nagtuig na dito. Pero di lang gyud ta magpalabi sa kining mga pamulitika, mga kaigsuunan, kay mabutang sab sa kining risgo or mabutang sa kining ma-compromise, mga higala, no, ang kaayuhan usab sa katawhan, no, nga mora bay mo elect diha kaninyo, mga kaigsuunan, inig-abot na, no, sa eleksyon. So matod pa ni Councilor De Los Santos, no, nga regardless sa political affiliation, mga kahigalaan, importante, no, nga dunay kortesiya, mga higala, no, pagpananghid, hindi dili pagpananghid, let's not use the term pagpananghid, pagpahibaw, mga higala kabahin na sa mga programa nga implementar, no, sa dakbayan sa Cebu, ngadto na sa mga nagkadiyang barangay, 80 ka barangay, no, ang nag-comprise sa Cebu City, mga higala. Oras, alas 8:47 sa buntag dili sa itong pagpanag-uban. Ato sa ipalabang, Sir Ariel, mga nabili na itong mga pahinomdom. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, I funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act.
Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project na siya magsusupply ng malinis na tubig sa Davao City. It is not just about supplying Davao City with bulk water. It is also about ensuring that its people are provided with clean water and to improve their quality of life. Now, the facility has been delivering 300 million liters of water per day to over 1 million households in Davao City. Ikinagalak at ibinida rin ng Pangulo na gagamit ng renewable energy ang planta dahil ang disenyo nito ay sinunod sa Water Energy Nexus Model. They are also producing electricity from the hydro plant which runs the plant. It enables the renewable energy through its built-in hydroelectric power, lessens reliance on our already strained electricity grid, and responds to the clamor for better environmental stewardship, more responsible management of natural resources. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social. Para sa mga indigent natin, ng mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson. Ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito dalon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, Cebu. Bagta dali sa itong pagpanag-uban mga higala, oras na ito sa 55. Mapadyod to'y klaro kung katubagi, dasmaga, na side sweep, or unsang pagka-unsa mga higala nga nisangpot sa naisgutang insidente, no? Pero ang klaro pa lang ato, mga kaigsunan, kay ang biktima apilar nga to na sa katawhan, no? Siyempre, mga tao mo, demand bang yun na, no? Nga, siyempre, create na siya unsa ka powerful ang social media mga higala to the point nga ato ang mga opisyal no ma-pressure mga kaigsuonan sa kung unsa man ang demand sa mga tao na diya sa social media. Atong kapulisan mga higala ilang pasalig nga ilang sulbaron sa labing dali nga panahon ang maong insidente no aron nga mahatagan og hustisya ang kadtong biktima apan gikinahanglan nga ilaha pong kining ayuhon no ang kining pagpahigayon og investigasyon aron nga masiguro nga ang katong ilahang mapasakaan og kaso mao jud to ang tinuod nga sad-an no kay mga tao ra ba walay contentment mga kaigsuonan no kanunay dunay pagpangduha-duha do na kay ipresentar ingnon kag kining fall guy no ang kining gi-present sa atong kapulisan di sila ganahan nga taphaw ang pagpahigayon og investigasyon hinungdan nga ila kining gi-imbestigahan pag-ayo nanguha og kining dugang nga mga supporting evidences mga higala aron nga duna sila lig-on nga kaso og sigurado nga ang ilahang ipresentar pohon mao jud na siya ang tinuod nga sad-an mao'y driver sa sakyanan og unsa bagtud tong sakyanan nga mao'y nalambigit no sa maong insidente mga higala. Oras alas 8:57 sa buntag diri na napupos ang atong pagpanag-uban ini nga aton tulumanon ang Bangon Sugbo. Hangtod na lamang og mapuhon sa susamang takna og istasyon kini na lamang yung ubos nga alagad sa kahanginan kini si Angelie Tajapal. Magabilin kini